Glenford Calao. Watching from Baler, Aurora at si Danny Santiago. Magandang umaga. Pero tama na yan kay Camille, baka may mainggit na naman. Ay, oo nga naman pala. Huwag Oo mo nang nga patiin pala. yung Camille na yan. Oo nga. Diba? Napakatandang Camille. Si Attorney Reggie Tonggol, ang dating spokesperson po ng Senate Impeachment Court, pero mukhang ang balita ko ay magbabalik. Kaya huwag mong gamiting former, Camille. Mukhang magbabalik na yung spokesperson po ng Senate Impeachment Court na by the way magsisimula na sa Lunes. Lunes na po. Oo. Attorney Reggie, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Magandang umaga sa inyo, Alvin at Doris. At hindi ko alam kung saan mo nakuha yung balitang yun. Parang nauna ka pa sa akin, Alvin. Lagi po kami una sa balita. Una sa public service, ano po. Hindi, pero seriously speaking, Attorney Reggie, may mga paghahanda na po ba? Kasi sa Lunes na po ang pagsisimula ng Thursday na. Thursday na. May ano bang paghahandang ginagawa dyan sa impeachment court, Attorney? Unofficially ba? Ako ba? O yung impeachment court yung naghahanda o ako ba? Kayo po. Okay. Siyempre, hindi naman tayo tatanggi kung maaaring gano'n na mangyari, no? So, sa ngayon, naghahanda tayo, inaaral natin kung ano yung mga pending na mga issues at mga motion na hindi pa natalakay doon sa pre-trial order kasi malamang yun ang unang mga ireresolba kung sino man ang presiding officer. Pangalawa, inaaral din natin yung mga nangyari nung pre-trial. Ano yung mga napagkasunduan at nailagay sa pre-trial order at ano rin yung mga hindi napagkasunduan na maaaring pumalagpa yung isang party. Kasi maalala mo, Alvin, no, doon sa pre-trial notice at saka pre-trial order, after 3 days ng pagka-receive nila ng pre-trial order ay maaari silang magkomento tungkol sa nilalaman ng pre-trial order. Makikita mo rin dun sa pre-trial order na dapat bago mag-July 6 o 3 days before, such as tomorrow, July 3, kailangan maipasa na ng prosecution yung kanilang mga testigo sa Lunes, sa Martes at sa Huwebes. Kailangan ilista na nila as part of the disclosure agreement na pinag-agrihan ng dalawang parties. So yun yung mga hinihintay natin na mga kaganapan bukas at yun ang pinaghahandaan natin kung ano yung mga maaaring mangyari sa unang araw. Lalo pa yung mga question at mga motion na ihahain ng bawat parties. So just to manage expectation, pagdating ng Lunes, hindi pa ito yung parang sa teleserye o pelikula na may isasalang naman. Hindi ganoon. Preliminaries ang mangyayari sa Lunes and perhaps the selection of the presiding officer of the impeachment board. Kasi pwede pala, nasa rules na pala ngayon, na hindi automatic na pag ikaw Senate President, ikaw ang magiging presiding officer. They can choose among themselves a presiding officer. Tama ba, Attorney? Kapag hindi bumoto ang Senado ng ibang presiding officer, ang default na presiding officer ay yung Senate President. Tama. Yun yung nakalagay sa rules. Ang iniba lamang ay nagkaroon ng pagpapalawig nung diskresyon ng Senado na mamili kung sakaling ayaw nung Senate President o may ibang gusto yung mayorya ng mga senador na bumoto ng iba pang presiding officer aside from the Senate President. Pero kung sinabi na ni Senate President na ako ang tatayo na presiding officer. Opo, yun yung ina-expect po natin, no? Kasi po siya po habang hindi nag-e-elect ng iba pa, siya po ang default na as Senate President, siya po ang default na presiding officer. So kaya sa Lunes po, ina-expect po natin na baka siya rin po ang umupo at pwede rin naman pong any out of the 22 others na nandoon ang pwede rin pong umupo kung sino po makakuha ng mayorya. Apo. So, yun po yung maaaring unang mangyari ng mga unang oras ng Lunes. Tapos, yung sinasabi mo, Alvin, na pag-upo ng testigo, makikita mo doon sa kung mababasahin nyo yung rules, ang unang-una pong mangyayari ay yung pagpapatawag sa vice presidente o sa respondent kung nandyan siya. So the court will have to note the appearance or non-appearance of
the Senate President, the Vice President. respondent, the Vice President. Oo. At pagkatapos po nun, mag-opening remarks po yung bawat parties, yung prosecution at saka yung depensa. Yun po yung nakalagay sa rules po. At pagkatapos po nun, pwede tayong makakita ng mga ilang sparks sa magkabilang panig dahil maaari po nilang erase yung mga motion po nila na nakapending such as yung i-issue ng mga subpoena ad testificandum at duces tecum po dun sa kay Mary Grace Piatos, dun po sa SALN na para i-produce po ng Anti-Money Laundering Council at saka yung mga bank accounts din po at saka yung mga BIR box po. So pwede pong mauna po yun at doon kung makikita din natin yung mga news recently just a few days ago, the head house prosecutors, which is si Congresswoman Jewel Luistro, ay mukhang gusto rin na maklaro kung ano po yung threshold na burden of evidence at yung threshold na number of senators to convict. So either party can move for those kinds of motions at baka yun po muna magkaroon ng konting debatehan doon at magkaroon po ng galaw yung ating presiding officer, whether it's Senate President Sherwin Gatchalian or some other, para iresolba po muna yung mga initiatory or introductory or interlocutory motions na ihahain po. Teka muna, Attorney Reggie, may nakikita ka bang legal issue doon sa sinasabi mo na option kasi nila to choose among themselves a presiding officer? Kasi ang default kamo Senate President, hindi ho ba? Nakikita nyo ba na gagawing issue ng depensa yan na teka muna, bakit for example lang, teka muna, bakit si Senator Cheese ang presiding officer, ang Senate President ay si Gatchalian? Yun nga. Hindi ba pwedeng isuhan yan ng depensa o sa palagay ninyo matibay ang basehan na allowed ang ganitong practice? Amyenda na po nung unang araw po na na-elect yung si Senate President Sherwin Gatchalian, kasama po doon sa mga naipasan nung unang araw po niya ay yung resolution po para amyendahan po yung Senate impeachment rules to allow the election of another presiding officer maliban po sa Senate President. So wala na pong question doon at na-publish na rin po yung amendment na yun. Kaya po, I don't think any party would like to open the trial or pre-trial na mangyayari kung nang medyo ayaw doon sa presiding officer at ko-questionin yun. Hindi po makakatulong po sa kanila yon because of course, the senators will stick to their guns, they will stick to their decision, at least the majority, kung ano pa man po yun, kung either may iba po si Senate President o siya rin po yung uupo doon. So, I don't think that will be a highly probable scenario for both parties to question the presiding officer. So, maaari pong mapunta mas sa question doon po, kunwari, ang depensa po, maaaring sa question po nung mga affirmative defenses po nila kasi po naghain po sila ng mga jurisdictional issues din po katulad last year, katulad ng one-year bar rule, ginawang issue pa rin po nila yon. So maaaring they will insist on those issues to be resolved first. And then on the side of the prosecution, mas malaki rin po yung chance that they will ask the court through the presiding officer kung ano po yung mga threshold na burden of proof na kailangan nilang magampanan para beyond reasonable doubt po ba, preponderance of evidence, substantial evidence po ba, yun yung mga pagtatalunan nila kung ano doon sa mga burden of proof na yon at kung ilang senador po ba ang dapat din po makonvict. Kasi yun po yung mga preliminary Yung issues threshold na kailangan masettle bago po mag-umpisa yung trial para alam ng both parties saan po sila gagalaw, paano sila gagalaw at hanggang saan yung gagalawan po nila. So isi-settle pala agad-agad yung threshold. Yung threshold. Mukhang sa mga news reports, Alvin, parang mukhang the prosecution, sabi ni nabasa ko sa
isang pahayagan na nag-post nga na mukhang may nag-interview sa kanila at mukhang yun yung uunahin nila. Oo. Yung pinayagan ng Senado na ibukas sa publiko itong proceedings, gaano po kahalaga? At dapat ba talagang ibukas sa publiko? Kasi unang-una maliit. 150 lang ang Hindi, pwede. sa YouTube na lang ikaw. Hindi Ayun. ka 150 lang dun eh. 150 Yun lang na nga eh. Pero ang sa akin, ano po ba, kasi lahat ng mga kapamilya natin, hype na makita. Ito lalo na yung opening ng proceedings. So dapat ba talaga nakabukas sa publiko? Tama ka, Doris, dapat nakabukas sa publiko talaga. Maalala po natin ang ating ini-impeach na opisyales ay binoto ng siguro mga 32 million voters po yata, no, if I'm not mistaken. At siya po ang highest voted official in the history of the Philippines nung tumakbo po siya. At yung impeachment articles naman po ay napagbotohan ng mahigit po sa 250 na mga congressman na nagrerepresenta po ng ating bansa. So medyo malaki rin po yung nire-represent na mga botante ng ating mga House of Representatives na bumoto sa articles of impeachment. So ibig sabihin po, hindi po pwedeng tanggalin sa equation po ang publiko because ultimately po ang talaga magbe-benefit at hindi magbe-benefit sa ganitong proseso ay ang publiko, Ma'am Doris. Kaya maganda po yung sinabi ni Secretary Bantog na yung kanilang device na system is 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 sa prosecution, 1/3 of the seats sa plenary ay sa depensa at 1/3 naman po ay bukas sa any public po at pwede po kahit sino ay mag-apply po para makasaksi personal doon sa plenary hall po ng Senado. At yung iba naman po katulad natin ay pwedeng manood na lang po sa mga telebisyon katulad ng sa ABS-CBN. Or internet, pwede din, online. I'm pretty sure i-live naman sa YouTube yung partner. Attorney, bago lang tayo matapos, yung issue ng arraignment. As far as you are concerned, magkakaroon ba ng arraignment yan just like in ordinary courts o walang arraignment pag impeachment? Yung talaga pong diyan, no, hindi talaga criminal case ang impeachment proceedings. However, may mga nagsasabi din po, merong Supreme Court decision na sinasabi na it is akin to a penal proceeding. Pero ang kailangan po natin tingnan ay yung yung Senate rules on impeachment at doon po nakalagay ay the Senate shall ask the respondent to appear at tatanungin po yung appearance niya at kung hindi po siya maka-appear, the counsels can appear on his or her behalf at yun po, iti-take note po kung nandoon o wala yung vice presidente. Pero that's just a formality under the Senate impeachment rules. Ang napakaganda pong development sa nangyaring ito ay naghain po ng answer yung ating vice presidente at ibig sabihin po nun, she has voluntarily appeared already before the court at kahit na hindi siya mag-appear throughout the whole proceedings na physical, no? Iko-consider na po ng impeachment court yun na voluntary appearance on her behalf by the fact of filing the answer. So walang nakalagay sa Senate impeachment rules na kailangan physically nandun ang inaakusahan na opisyal? Ito ang kanina pinag-uusapan natin, no, kung si Senate President Gatchalian or iba po. Katulad po ng pag-interpret natin ngayon doon sa Senate impeachment rules, nakalagay po doon na the Senate shall have the respondent appear before the Senate. Ano po ibig sabihin ng appearance na yun? Pwede po bang physical na appearance? Pwede po bang implied appearance? So, the rules po, when it says appear, it can work both ways, na parehong physical at voluntary appearance. So pag mauna po ang voluntary appearance versus filing of the answer, kukonsidera na po yun na voluntary appearance as if she physically appeared. However,
you have to also try to assure that she physically appears so that she would be able to participate fully doon po sa Opo. diskusyon sa floor at nakikita niya po yung mga charges against her. So, ano So po yun po talaga yung yung medyo ano? sa mga abogado nagtatalo, ano ba po talaga. Pero Kaya nga eh. dalawa po talaga yun. Pwedeng voluntary may at option. yung implied appearance. Okay. Sa ganyang klaseng option, attorney, sabihin, sige, pupunta ko dyan. Tinanong, nandito ba ang akusado? Opo, dito. Pero, naghiling ng executive session. Pwede ba yon? Of course, pwede po yun. Napakagandang tanong yan, Ma'am Doris. I never considered that to happen. Yes, pwede po. Pero syempre, ang executive session po ay inilalaan lamang po under the Senate rules sa mga medyo sensitibong mga topics. Kunwari po, katulad nung pagbubukas po ng box ng BIR, I think the defense is asking that it be open in executive session first so that both parties would have to determine kung talaga bang merong relevancy yun doon sa mga impeachment articles. At doon pa lang po i-decide ng impeachment court kung pwede bang ilabas to sa publiko o hindi, absent the consent of the president into opening the BIR box, no? Ano pa po yung mga executive session kapag meron pong issue on national security? For example po, pinapatawag si Mary Grace Piatos at meron siyang testimonya at sasabihin niya na parang, wait, ayoko munang umattend dyan kasi nga ayoko magpakita ng mukha, baka patayin ako or whatever. So, pwedeng mag-request po yung party presenting, which is the prosecutors, na i-executive session po muna si Mary Grace Piatos para tanungin po muna yung mga detalye ng mga sasabihin niyang testimonya na informally at ma-desisyonan ng impeachment court kung papaupuin po siya doon ng walang face mask at walang shades o kailangan niyang medyo yung identity niya nakatago. So yun po yung mga de-determine, no, in executive session. And I think the appearance of the Vice President is not one of those yet na pwedeng mag-executive session. Si Attorney Romy Macalintal nakamonitor sa atin, Attorney Reggie, sabi niya, hindi kailangan ng physical appearance ni VP. She also cannot be compelled to testify to protect her right against self-incrimination. Do you agree? Tama po yun, no? Kaya po, ang nakalagay lang po doon, yun yung sinasabi ko kanina, tatanungin lamang po ng ating impeachment court, but she cannot be subpoenaed to testify against her self because it is the right against self-incrimination that is protected by the Bill of Rights of the Constitution. Pero ang nakalagay po sa Senate rules po natin, isa-summon po yung respondent and upon summoning, papakita po sa kanya yung articles of impeachment para masagot niya, which is nangyari na po. And yung pag-file niya po ng answer will be considered as the voluntary appearance already in the impeachment proceedings, and that will already trigger the continuation kahit na in absentia po yung respondents. So, pero doon po sa rules nakalagay na sa unang session po, the respondent will be asked if she is physically appearing in front of the court so that the court can recognize her physical presence at that time. So yun lamang po yung nakalagay doon. Kung naka-physical appearance siya, ino-note lang. Kapag hindi rin siya mag-appear, ino-note lang po ng presiding officer. Attorney Reggie, isa na lang because alas 8 na, ano po. Kung paano pag hindi pumunta yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi binoboycott namin yan. Tuloy pa rin ba yan? Kasi marami-rami pa rin naman sila, hindi huma. Tuloy pa rin yung impeachment hearing, Attorney Reggie? Tama po yan. Kung makikita nyo po, no, doon sa Senate rules at saka yung mga threshold number po, only a majority of the Senate can conduct its day-to-day business. And the impeachment trial bilang impeachment court is part of their duty to fulfill under the Constitution, and a quorum is only
majority or a simple majority because it's a day-to-day business. However, the final vote on the conviction po nung respondent, kailangan po 2/3 vote po of all the members of the Senate. Teka muna, ilan ba sila? Yung, di ba, nagpunta sa kanila si Senator Cheese, nagkaroon ng election, naging 13 ba sila? Tama, 13, pati pala si Villanueva. So Tama pag nandun yung 13, tuloy yung trial kahit hindi pumunta yung mga kaalyado ni Cayetano. Tama po. Kasi if you count 24 po, 12 po plus 1 ang quorum o ang simple majority. At 13 po yun. Sige. Salamat, Attorney Reggie. Attorney Reggie, pagbigyan mo kami from time, pag ikaw na yung spokesperson ng impeachment court, mangungulit kami, ha? Oo naman. Sana magdilang ang Helka, Alvin. Hindi, Pero bantayan mo yung... natanggap na tawag sa ganyan. Bantayan mo yung eyebags mo, ha? Magkakaroon ka ng eyebags. Sinasabi ko sa iyo. Thank you, Attorney Reggie. Mabuhay po kayo. Salamat, Attorney. Maraming salamat po, Alvin at Doris. Maraming salamat si Thank Attorney you. Reggie Tonggol. Antayin po natin kung siya nga po ang gagawing spokesperson ng Senate Impeachment Court. Konting pagantay. Anong feeling mo? Feeling ko siya. Oo. Kurna na natin. Mailaong. Magandang umaga sa iyo, Mailaong. Teka muna, partner. Ako makikiramay muna. Ay, sige. Si Cesar Abarisha kasi nakikiramay sa isang empleyado ng Shell. Uy. Si Ambo Di Maisip. Sumakabilang buhay, partner, nung June 28, 53 years old. Ang amin pong pakikiramay sa pamilya ni Ambo Di Maisip. Pati na rin po si Cesar Abarisha nakikiramay. Condolences po. Ayan, okay. Partner, abangan po ninyo yung special coverage. Partner, may special coverage yung DZMM. Okay. Sa Lunes. Yes. Alauna. Simula alauna ng hapon. Alauna ba magsisimula or alas 3? Parang alas 3 ang alam ko. Alas 3. So, dapat hours before, meron na po tayong special coverage. So, may 1 p.m. na primer po tayo. Yan. Kaugnay po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero syempre, as early as Gising Pilipinas, meron na tayo din. Pati sa tandem, Tama. meron ng diskusyon about it. Correct. At in fact, ang ating misyon, tinatry natin, na ngayon pa lang ay nagbibigay na nga, kagaya niya, interview natin kay Attorney Tonggol, magbigay ng tamang impormasyon sa publiko, sa madlang people, kung ano yung aasahan natin. Huwag po tayong magpaka-abogado lahat. Huwag po tayong maging Senate judge? Senate president? Huwag mo antayin na pumasok sa pintong yan si Senator Judge at pangalan, Robert Mano. Ay, hindi. Presiding officer yan. Presiding mo siya. Sige. So, naka-bathrobe. Oo. Bata de roba ito, ha? Correct. Oo. Na silk. Tapos with matching towel on the head. Jerome sabi MJ. ko. Ayan pa rin. Dapat ang sabi ko, magbibigay tayo ng mga impormasyon, kakuha tayo ng mga legal luminaries para i-explain sa atin kung ano. Kasi ang dami-daming mga katanungan. Hindi po ba presiding Presiding judge. nagagalit na agad sa akin para pukin ako ng gavel. You're out of order. Presiding judge ba siya? Presiding. Chief Justice ako. Magbawa-rope, ayoko, may iba ako. Ano Ano ka? gagawin mo? Trunks. Kusay. Ay, habol ko lang si Jerome FJ. Please greet my wife, Ana, and my daughter, Hiraya, na sabay nagsi-celebrate ng kanilang birthday. Happy birthday. Happy birthday. Parang may birthday dyan na kailangan batiin, ha? Ay, meron pala akong babatiin na nagbe-birthday ngayon, Sino? July 2, di ba? Si Imelda Marcos. Tawagin mo namang madam. Madam dapat. Ano Nagulat ako. Bigla ko lang naalala kasi. Naalala ko yung huling cover ko ng birthday niya. Yung pinutungan siya. At saka hindi. Yung cake niya, di ba yung mga ilang tears yun? Tears na. Puro maliliit na sapatos, partner. Ang ganda. Ilang taon na ba si madam? Baka yan ang hindi ko alam. 90s na ba? 80s? Pakitawag nyo nga si Bongbong. Ay, May panla sa Canada. Susunod na Tandem ng Bayan with the one and only mo dyan ang Masa Doris Bigornia at Robert Antemano-Mano. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy on a Thursday. Good morning! Ang morning tandem ng bayan. Good morning! Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas. Gising
Pilipinas. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig